Sa muling pagkikita ni na May at Guifa, agad na natanong ni May kung para saan ang hawak nitong paso at kung bakit bigla itong naging bata ang itsura. Ipinaliwanag ni Guifa na sira na ang tao ng bangko pati na rin ang tao ng buong isla. Nagawa lamang ni Sujin ang lahat ng iyon dahil gusto nitong mapuri sa kanyang ginawa, pero ang kapalit ay ang pagkasira ng libo-libong taon ng research. Kahit makasarili ang naging desisyon nito, sa isang banda ay maituturing pa rin itong kahanga-hanga. Nagtaka si Yuzuriha kung bakit tila hindi apektado si Guifa kahit patay na ang mga kasamahan nito. Sagot ni Guifa, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kahit mamatay sila, mananatili pa rin ang kanilang tao. Pagkatapos, ipinakita niya ang laman ng paso, mga ovules ng Tensen na may kakayahang mag-regenerate, pero aabuti ng halos 1,000 taon bago ito mangyari. Walang gaanong pakialam si Yuzuriha sa sinabi nito dahil matagal pa naman bago muling mabuhay ang mga iyon. Kaya inaya na niya si May na pumunta na sa floodgates. Bago sila tuluyang umalis, sinabi ni Guifa na wala siyang pakialam sa mangyayari sa malayong hinaharap, pero ang susunod na 2 oras ay labis niyang ikinababahala. Dahil dito, napatanong si Yuzuriha kung ano ang ibig niyang sabihin. Sagot ni Guifa, hindi na mapipigilan si Rien. Habang nagwawala ang bangko kanina, sinunod ni Guifa ang utos ni Rien na protektahan ang vessel. Dahil naubos ang kanyang tao sa prosesong iyon, naging bata siya ngayon. Samantala, naghahanda na rin si Rien para sa kanyang pag-alis. Ngunit dahil sa aberya sa bangko, lalo pang gumulo ang sitwasyon dahil sa babaeng shinobi at ngayon ay may paparating pang isa pang kalaban. Isang human na tiyak na magdadagdag ng sakit ng ulo, si Shujen. Habang naglalakad si Rien, sinabi niyang ang nagpapaandar sa barko ay tao at walang anumang mortal na paraan ang makakapigil dito. Ngunit biglang pinigilan ni Shujen ang lubad ng angkla ng barko. Nang makita ito ni Rien, hindi na niya pinansin si Shujen at mas nag-focus na lamang sa kanyang pag-alis. Hindi nagpaawat si Shujen, pinutol niya ang tali at ibinato ang angkla papunta sa barko, gamit ito para makapasok siya sa loob. Sinalubong siya ni Rien, at mariing sinabi ni Shujen na kahit hindi niya alam ang laman ng barko, hindi niya ito hahayaang makarating sa mainland. Ganito rin ang naging tugon ni Rien, hanggat buhay siya, walang sino man ang makakaalis ng isla. Dahil dito, agad sumugod si Shujen. Habang papalapit siya, nasabi ni Rien na hindi tulad ng babaeng ninja kanina, ang lalaking ito ay isang bobo. Si Rien ang unang umatake, ngunit mabilis itong naiwasan ni Shujen. Napansin niya ang dark magic na ginagamit ni Rien, kaya pinaalalahanan niya ang sarili na huwag mag-alinlangan dahil pamilyar na siya sa ganitong uri ng kapangyarihan. Gumanti si Shujen at tinarget ang weak point ni Rien, ngunit hindi ito umiwas. Alam ni Rien na water ang attribute ng tao ni Shujen at hindi ito epektibo laban sa wood attribute niya. Sa isang simpleng atake, nabutas ni Rien ang katawan ni Shujen. Bilang isang mortal, ramdam na ramdam ni Shujen ang sakit ng ataking iyon. Ngunit nagulat si Rien dahil tila hindi gaanong naapektuhan si Shujen kahit tinamaan siya sa puso. Doon inilabas ni Shujen ang metal na bagay na pagmamay-ari ni Tenza, ito ang nagligtas sa kanya. Kahit nabutas ang metal, napansin ni Rien na mas matibay ito kumpara sa iba. Habang naghahanda si Shujen, biglang lumitaw sa kanyang likuran ang mga ilusyon ng kanyang mga kasamahan mula sa Yamada Asiman. Sa bawat pag-atake niya, iba't ibang estilo ang kanyang ginamit mula kina Genji, Tenza, Kisho, Senta, at Shien. Dahil dito, nagawa niyang mapuruhan si Rien. Nagtaka siya kung bakit biglang naging epektibo ang kanyang mga atake. Maging si Shujen ay may naramdamang kakaiba, isang pakiramdam na tila ang mismong tao. Doon napagtanto ni Rien na may kakayahan si Shujen na baguhin ang attribute ng kanyang tao. Dahil dito, napilitan si Rien na ilabas ang mas malakas niyang kapangyarihan. Gumamit si Rien ng bahagi ng kanyang lakas at lumikha ng apoy na pumalibot sa kanilang dalawa. Muling naghanda si Shujen para umatake, ngunit sa isang iglap, nahiwa ang isa niyang kamay. Hawak ni Rien ang isang pamaypay na may simbolo ng yin at yang at sinabi niyang babalik na siya sa kanyang tunay na anyo. Sa sandaling iyon, nag-transform si Rien sa kanyang tunay na anyo bilang isang babae. Ayon kay Guifa, wala nang makakapigil kay Rien at ang kanyang tunay na layunin ay malapit ng maisakatuparan. Natanong ni May kung ano nga ba talaga ang tunay na layunin ni Rien. Ngunit imbes na sumagot agad, pumalakpak si Guifa at nagpakita ng isang tao, illusion. Ipinaliwanag niya na upang maprotektahan ang vessel na ginawa niya para sa laboratorio ni Rien, isang lugar na karaniwang ipinagbabawal, napadpad siya roon. Sa loob, hindi lang obvious ang kanyang natagpuan, kundi pati na rin napakaraming materyales para sa pananaliksik tungkol sa personality at memory. Isang uri ng research na hindi lang basta pagpapanumbalik ng katawan, kundi mismong kaluluwa.
Higit pa rito, may natuklasan siyang isang hindi pamilyar na pinto na nakatago sa likod ng isang ilusyon na pader na ngayon ay nalantad dahil sa magulong enerhiya. Sa loob ng silid na iyon, mas marami pa siyang natuklasan at doon niya nalaman ang buong katotohanan sa tunay na layunin ni Rien. Napatanong si Yuzuriha kung sino ang matandang lalaking nakita nila sa ilusyon. Nanlaki ang mata ni Mei nang marealize niyang iyon ang kanilang Grandmaster. Biglang bumalik sa normal ang paligid nang may marinig silang malakas na ingay. Sinabi ni Guifa na mukhang nakapaglayag na si Rien at malamang ay napatay na nito ang mga dayuhang nakialam. Nagulat si Yuzuriha sa narinig at napasabi na parang sinasayang lang ni Guifa ang oras nila. Ngunit inawat siya ni Mei at muling tinanong si Guifa kung ano ang nalaman nito sa Rentan Sanctum, ano ang koneksyon nito sa Grandmaster, at ano ang tunay na layunin ni Rien. Dito sinabi ni Guifa na mali ang kanyang unang hinala. Matagal nang patay ang Grandmaster. Doon lang niya ito tuluyang na-realize nang makita niya ang katawan nito sa cargo ng barko. Ang mga labi nito na naging parang puno ay nababalot na ngayon ng kumikislap na ginto upang hindi mabulok. Samantala, makikitang nakaluhod si Rien sa harap ng tila estatwa ng kanilang Grandmaster. Sinabi nitong sa loob ng 700 taon, walang pagod siyang naghintay para sa araw na ito. Ayon sa prinsipyo ng tao, ang katawan at kaluluwa ay iisa lamang. Ibig sabihin, kung kayang buuin muli ang katawan, maaari ring buhayin ang kaluluwa. Ngunit sa loob ng napakahabang panahon, hindi kailanman tumugma ang realidad sa teoryang ito. At dito na ibinunyag ang katotohanan, ang tunay na layunin ni Rien ay buhayin muli ang Grandmaster. Upang magawa yon, ang mga tao ng Wago ay gagawing tan. Hindi laman ang katawan ang kailangan sa rekonstruksyon ng kaluluwa, kundi maliliit na bahagi ng siksik na tao. Ibig sabihin, napakaraming buhay ng tao ang kailangang isakripisyo. Hindi makapaniwala si Yuzuriha sa narinig, gagawin ni Rien ang lahat ng ito kapalit ng napakaraming buhay. At kinumpirma ito ni Guifa. Napatanong naman si Mei kung sino ang Hoko na nakita niya kanina sa ilusyon. Sagot ni Guifa, yon si Rien. Labis itong ikinagulat ni Mei. Ipinaliwanag ni Guifa na yon ang tunay na anyo ni Rien, isang nilalang na parang puno, nakakulong sa isang silid. Ang Rien na kilala nila ay isa lamang puppet na gawa sa tao. Isang perpektong puppet na bunga ng manipulasyon ng tao na lampas pa sa kakayahan ng mga Tensen. Dahil dito, iisa lang ang malinaw na conclusion, si Rien ay hindi isang Tensen. Sa sandaling iyon, may boses ng isang babae na nagsalita, "Bumalik ka sa akin, aking asawa." Ang babaeng iyon ay asawa ni Jafuko. Kasama ni Jafuko ang 3,000 manlalayag mula sa Chin at si Rien ay isa sa kanila. Ibig sabihin, ang mga Tensen ay hindi nagmula sa tao ng kanilang Grandmaster. Sa halip, sila ay bunga ng pinaghalong tao ng isang babae at ng isang bulaklak. Biglang nagbago ang anyo ni Rien, ang kanyang tunay na katawan ay nagsimulang mag-arborify, habang ang kausap nila ay isa lamang clone puppet na kinokontrol mula sa malayo. Ayon pa kay Guifa, malamang na lahat sila ay mga clone lamang na nilikha ni Rien. Kahit tila kabaliwan ng lahat ng ito, sinabi ni Guifa na marahil ay mas maiintindihan ito ng mga humans kaysa sa kanila. Para sa kanya, lampas na ito sa kanyang kakayahan na unawain. Sa kabila ng lahat, malinaw ang isang bagay, kahit mawala ang lahat, handa si Rien na isakripisyo ang lahat basta't mahawakan niyang muli ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. At sakay ng barkong iyon, makakarating siya sa kanilang homeland sa loob lamang ng 2 oras. Ikinagulat ni Yuzuriha nang malaman na 2 oras na lang ang natitirang oras. Agad siyang nakipagdiskusyon kay Guifa, tinatanong kung isa ba itong patibong. Para kay Guifa, may bahagi sa kanya na gustong makaalis si Rien, pero may parte rin na nais itong pigilan. Isang malinaw na paradox na kahit siya mismo ay hindi maintindihan ang sariling nararamdaman. Dahil dito, napatanong siya kay Mei kung ano nga ba ang dapat nilang gawin. Saglit na napatulala si Mei, ngunit agad siyang sinabihan ni Yuzuriha na imbes na pag-isipan pa ang sagot, mas mabuting kumilos na sila agad. Bago sila umalis, may huling sinabi si Guifa, ang resulta ng I Ching. Ipinaliwanag niya na ginagamit ng mga Tensen ang I Ching upang matukoy ang kanilang susunod na aksyon. Nakakita siya ng bakas nito sa isa sa mga ritual ni Rien sa chamber. Upang makasiguro, sinuri niya ang ilang nasunog na talisman na may natitirang tao. Ngunit hindi niya matukoy kung alin ang yin at yang sa mga ito. Sa kanyang hinala, 2 ang yang, tao, at 1 ang yin, tao, na natitira. Ibig sabihin, 2 lalaki at 1 babae ang tinutukoy. Dagdag pa niya, umaasa ang I Ching sa mga pangalan upang mahulaan ang kapalaran at kahit si Rien ay sakop nito. Para kay Guifa, hindi nagsisinungaling ang sining na ito. Habang papalapit sina Mei at Yuzuriha sa entrance ng floodgates, nadatnan nila sina Sagiri at ang iba pa.
Agad tinanong ni Yuzuriha kung nasaan na ang iba at sinagot siya ni Sigiri na mukhang tumakbo na si Gantetsusai papasok sa floodgates. Ilang sandali lang, narinig nila ang tunog ng barkong paalis, kaya malamang ay nakasakay na ito roon. Samantala, wala pa ring balita kina Choubei at Toma. Sinabi ni Gabamaro na kailangan na nilang umalis agad pero tila gusto pa ring hintayin ni Sigiri ang iba. Kaya nagsalita si Isuzo, sinabing nag-aalala siya kay Shujen, ngunit maaari naman silang bumalik sa isla pagkatapos nilang pigilan ang barko. Dagdag pa ni Shien, mukhang balak din naman ng magkapatid na umalis at magtago na lang na sinang-ayunan din ni Sigiri. Ayon naman kay Jika, kung gagamit sila ng mas maliit na bangka at mas mabilis na paglalayag, posible pa nilang maabyutan ang barko ng kalaban. Ang problema na lang, kailangan nila ng magagamit na bangka. Ngunit nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nilang wasak na ang lahat ng bangka sa paligid. Napansin ni Nurugay ang isang bangka na mukhang buo pa, pero ayon kay Shien, wala siyang marinig na agos ng tubig. Dagdag pa, ang mga debris ay umaabot hanggang sa pinakailalim ng kanal at humaharang sa kanilang daraanan. Dahil dito, tila nawalan na ng pag-asa si Nurugay. Sinabi rin ni Jika na aabutin ng isang buong araw bago maalis ang mga nakaharang na debris. Habang ang lahat ay nag-aalinlangan, tila may nakita si Gabamaro, parang imahe ng kanyang asawa. Dahil dito, agad siyang kumilos at sinimulang buhatin ang mga wasak na bahagi ng barko. Sinabihan siya ni Jika na pag-isipan muli ang kanilang layunin pero hindi ito pinansin ni Gabamaro. Para sa kanya, iisa lang ang kanyang layunin at kahit ano pa ang hamarang sa kanya, hindi siya sasuko. Dahil dito, sumunod na tumulong si Sigiri at pagkatapos ay sinurugay. Habang pinagmamasdan ito ni Mei, naalala niya ang tanong ni Guifa kanina kung ano ang gagawin niya. Nag-concentrate si Mei at nang mapansin ito ni Yuzuriha, agad niya itong pinigilan dahil alam niya ang magiging kapalit ng gagawin nito. Ngunit ngumiti lang si Mei. Ilang sandali pa, tila naglaho ang kanyang anyo at bigla siyang nag-transform bilang isang dambuhalang insekto. Sa kanyang bagong anyo, sinabi niya sa lahat na sumakay na sa barko at siya na ang gagawa ng daan para sa kanila. Ipinakita ang isang tagpo mula sa nakaraan kung saan tinanong ni Mei ang kanilang Grandmaster kung bakit kailangan pa nilang magdala ng napakaraming tao, gayong ang tanging hangad lang naman ng Emperor ay ang Elixir of Life. Ipinaliwanag ng Grandmaster na ang daloy ng tao ay konektado sa mismong galaw ng sansinukob, isang bagay na lampas sa pangunawa ng mga humans. Dahil dito, sinabihan niya si Mei na huwag hayaang maapektuhan siya ng mga paghihirap na nakikita niya. Dagdag pa ni Rien, ang Bochu Jutsu ay hindi dapat ikahiya. Darating ang panahon na gagawin din nila ito bilang bahagi ng kanilang training dahil yon ang dahilan kung bakit sila isinilang. Isang bagay na hindi raw dapat kinikimkim ni Mei. Ngunit dumating ang mga pangyayaring hindi kinaya ni Mei. Sa dami ng kanyang nasaksihan, napagod na lang siya, kaya pinili niyang tumalikod at umalis. Sinabi niya sa sarili na wala siyang magagawa at wala nang saysay ang patuloy na paglaban. Para sa kanya, paulit-ulit lang itong pagtakas bunga ng kanyang sariling kahinaan. Sa kasalukuyan, makikitang nagawa ni Mei na itaboy ang lahat ng debris na humaharang sa daanan. Dahil dito, agad na sumigaw si Jika at itinuro ang barko, inuutusan ng lahat na sumakay na agad. Kumilos kaagad ang grupo, ngunit sina Sigiri at Gabamaro ay nag-alala kay Mei. Sinabi ni Gabamaro na kung magtatagal siya sa kanyang Kishikai form, maaaring ikamatay niya ito. Dahil dito, agad na bumalik si Mei sa kanyang normal na anyo. Agad siyang niyakap ni Sigiri. Nang mapatingin siya kay Gabamaro, tila gusto rin niyang yakapin ito at sa huli, pinagbigyan na rin siya ni Gabamaro. Nagpasalamat si Mei sa kanilang dalawa. Para sa kanya, ang ginawa niyang iyon ay isang paraan upang akuin ang responsibilidad, kailangan niyang harapin ang kanyang tadhana. Nakangiti niyang sinabi na habang tinitingnan niya sila, nabibigyan siya ng lakas ng loob. Nagpasalamat din siya kay Sigiri sa pagsuklay ng kanyang buhok. At sa isang palakpak, muli siyang naglaho. Ilang sandali pa, bumalik si Mei sa kanyang Kishikai form. Kagad siyang nagpakawala ng napakalakas na hangin na nagtulak sa barko upang umandar. Habang papalayo ang barko, tanaw nila si Mei na unti-unting naglalaho sa malayo. Sa mga huling sandali niya, isa-isa niyang hininga ng kapatawaran ang lahat. Maging kay Rian ay humingi rin siya ng tawad dahil huli na niyang nalaman ang katotohanan at hindi niya ito nagawang pigilan. Samantala, makikita naman si Gantetsusai na tila nakasakay sa isang nasusunog na barko. Kinuha ni Rian ang Elixir of Life at nagtataka kung bakit napunta ito kay Shujen. Pero hindi na niya yun pinahalagahan, ang mahalaga ay nasa kanya na ulit ang elixir. Ngayon, handa na niya itong gamitin sa mga kako na nasa kanyang harapan upang tuluyang maisakatuparan ang kanyang layunin. Kitang-kita ang kanyang tuwa habang sinasabing magkakasama na silang muli.
Ngunit biglang gumuho ang kanyang katawan nang hihina na ang kanyang tao. Nauubos na ang oras kaya kailangan niyang magmadali. Samantala, tahimik namang pinagmamasdan ni Gantetsusai si Shujen. Napansin niyang halos walang dugo ang naputol na kamay nito. Bigla na lang iminulat ni Shujen ang kanyang mga mata at nakita si Gantetsusai, ngunit wala na si Fuchi. Dahil nagkamalay na si Shujen, naghanda si Gantetsusai na umatake. Para sa kanya, nakakakonsensya ang umatake sa kalaban na walang malay. Ngunit sa unang galaw pa lang, agad niyang napabagsak si Shujen at maging ang pagbagsak nito ay hindi maayos. Makikita pa rin ang matinding galit ni Gantetsusai. Sinabihan niya si Shujen na tapos na ang paggamit nito ng espada. Ngunit pilit pa ring bumangon si Shujen kaya sinipa siya ni Gantetsusai at galit na sinabi na ang paniniwala nilang mga samurai ang siyang pumatay sa kanilang kasamahan na si Fuchi. Sunod-sunod na suntok at sipa ang pinakawalan ni Gantetsusai habang inilalabas ang kanyang galit. Nang tuluyan siyang tumalikod, sinabi na lang niya na wala ng kwenta si Shujen bilang samurai at mas mabuting masunog na lang ito hanggang mamatay. Ngunit biglang bumangon si Shujen. Ginamit niya ang kanyang nagbabagang espada upang pigilan ang pagdurugo ng kanyang naputol na kamay. Pagkatapos, sinabi niya kay Gantetsusai na pinoprotektahan nila ang pangalan ng kanilang angkan at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa ganitong tungkulin. Winasiwas ni Shujen ang kanyang espada. Dahil dito, sinabi ni Gantetsusai na mukhang panahon na para sanayin nito ang kanyang kaliwang kamay. Ipinakita ang isang alaala kung saan ipinaliwanag ni Fuchi na ang katawan ng tao ay isang kasangkapan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa estruktura at limitasyon nito, maaari itong kontrolin at magamit ayon sa sariling kagustuhan. Pareho lang ang pagkakagawa ng kaliwa at kanang braso, kaya kung kaya ng isa, kaya rin ng kabila. Dahil dito, napansin ni Gantetsusai na handa na ulit makipagsabayan si Shujen, dala ang kanyang espada at ang diwa ni Fuchi na patuloy na nabubuhay sa kanya. Ngunit para kay Gantetsusai, bilang isang kriminal, hindi niya kailanman maiintindihan ang ganoong klaseng paniniwala ang tungkulin sa sariling angkan. Ang kapayapaan at katiwasayan para sa mga may tahanan, para sa mga hindi naghahangad ng sobra ngunit hindi rin nagkukulang. Diretsahang tinanong ni Shujen si Gantetsusai, ano ba ang alam mo sa tungkuling ipagtanggol ang lahat ng mahalaga sa amin? Mariin niyang sinabi na ang pribilehiyo ng pagiging samurai ay umiiral upang tuparin ang tungkuling iyon kahit pa matagal na niyang tinalikuran ng sariling damdamin. Ngunit tila walang pakialam si Gantetsusai sa lahat ng iyon. Para sa kanya, mas simple ang sagot, maglaban na lang sila. Ngunit biglang napatigil si Shujen. Napansin niya ang tao ni Gantetsusai at tila may kakaibang nangyayari. Para bang ang naputol nitong kamay ay muling tatubo. Kanina, habang papunta sina Shujen sa floodgate, tinikman niya ang elixir of life para malaman kung may lason ito. Nang masiguro niyang maayos naman ang lasa, agad niya itong dinura at ipinahayag na ligtas itong inumin. Pagbalik sa kasalukuyan, kapansin-pansing nagbago ang anyo ni Shujen at agad na sumiklab ang laban nila ni Gantetsusai. Sa isang malakas na pag-atake, nagawa ni Gantetsusai na mapabagsak si Shujen at mabitawan nito ang kanyang espada. Ngunit sa mabilis na reaksyon, nasalo pa rin ni Shujen ang espada bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Dahil dito, napansin ni Gantetsusai na tila bumalik na si Shujen sa dati nitong porma. Ang galaw at husay nito sa espada ay parang nakikipaglaban siya kay Fuchi mismo. Si Shujen naman ang sumugod at umatake. Sa isang mabilis na galaw, nagawa niyang mahiwa ang damit ni Gantetsusai. Nang makita niya ang bahagi ng katawan na ginamot noon ni Fuchi, tila may naalala siya at bigla na lang naupo. Napatanong si Shujen kung sumusuko na ba siya. Ngunit sumagot si Gantetsusai na may naalala lang siya ang kanyang tunay na layunin. Ayon sa kanya, sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Shujen, parang gusto niya itong tadteren. Pero hindi siya naririto para makipaglaban. Ipinakita ang isang alaala ni Gantetsusai kung saan naglalakbay siya sa iba't ibang probinsya upang makipaglaban gamit ang espada. Ngunit dumating ang punto na hindi na sapat ang mga tao para tugunan ang kanyang pagkauhaw sa laban. Kaya nagsimula siyang maghanap ng mga halimaw na kalaban. Ang kanyang espada, na tinawag niyang Blade Dragon, ay nagmula sa kauna-unahang halimaw na kanyang pinaslang, ang Ryakotsu. At sa kasalukuyan, ang tinutukoy niyang Ryakotsu ay ang mismong kilya ng barko. Kasabay nito, naghanda si Gantetsusai at nagpakawala ng isang napakalakas na atake na nagawang hatiin ang barko sa dalawa. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng kanyang ginawa, hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Biglang pumutok ang kanyang mga sugat at nagsimulang dumugo ng malala. Muling nagpakita si Rien, galit na galit, at tinanong kung ano ang ginawa nila. Nang mapatingin sina Shujen at Gantetsusai sa kanya, ipinaliwanag ni Rien na ang tao ang nagpapatakbo sa barkong iyon at walang sino mang humans ang kayang pigilan ito.
Ngunit natawa si Gantetsusay at sinabing mukhang nagawa pa rin niyang mapinsala ang barko at kahit papaano ay napabagal niya ito. Matapos iyon, tumalikod na si Gantetsusay at sinabing tapos na ang kanyang trabaho. Para sa kanya, ang buhay na meron siya ngayon ay isang regalo, kaya hindi niya ito dapat sayangin. Bago siya tuluyang umalis, sinabi pa niya kina Rien at Shujen na dapat silang mag-alala dahil may isang tao na kayang tapusin silang dalawa. Isang taong mas malakas pa sa kanya at sana raw ay handa sila pagdating nito. At sa mismong sandaling iyon, dumating si Gabamaro. Mariing sinabi ni Gabamaro, dito sa barkong ito, magtatapos ang lahat. Dahil sa tindi ng apoy na bumabalot sa barko, si Gabamaro lamang ang may kakayahang makasakay dito. Samantala, nagtataka sina Shien kung bakit kahit nahati na ang barko ay hindi pa rin ito lumulubog. Sa gitna ng nagliliyab na paligid, nagkaharap ang tatlo, sina Gabamaro, Shujen, at Rien. Sa puntong ito, malinaw na kay Shujen ang lahat. Sa kanyang paglalakbay, pakiramdam niya ay nakababa na siya mismo sa impyerno. Kaya mariin niyang sinabi kay Gabamaro na para sa kapakanan ng mundo at ng kanyang angkan, parurusahan niya maging ang Gokasitsu ng impyerno. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Gabamaro, sanay na siya sa impyerno. Samantala, si Rien ay halatang naiinis na sa sitwasyon. At doon na nagsimula ang isang malaimpyernong labanan. Sunod-sunod ang palitan ng atake ng tatlo at walang sino man ang gustong magpatama. Habang patuloy na umiiwas si Rien, sinabi niyang hindi na niya hahayaang masira pa ang barko at ang mahalagang kargamento nito. Kasabay nito, nakapagpakawala siya ng isang malakas na atake kay Gabamaro at susundan pa sana ito ng sipa, ngunit bigla siyang inatake ni Shujen mula sa likuran. Nakaiwas si Rien, pero kapansin-pansin na nagbago na naman ang aura ni Shujen. Mas bumilis ang kanyang galaw, at tila gagamitin niya ang teknik ni Shien. Sa kanyang pag-atake, tila naging magaan si Rien, parang isang balahibo na dumapo lamang sa espada ni Shujen. Nagawa pa nitong umupo sa espada at ipahayag na siya ay isang Shinsen. Ayon sa kanya, ang lahat ng ermitanyo ay higit sa karaniwang tao at siya ang pinakamataas sa kanila. Pag-angat ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng isang napakalakas na enerhiya na tumama kay Shujen at nagpatalsik dito palayo. Napansin ni Gabamaro ang lakas ni Rien at para sa kanya, mas malakas pa ito kaysa kina Ran at Zujin. Ayon naman kay Jika, dahil nagawa na ng Blade Dragon ang kanyang bahagi, napipilitan si Rien na gamitin ang ilan sa kanyang lakas upang panatilihing buo ang barko, isang kahinaan na maaari nilang samantalahin. At doon nga nagbunga yon, nasugatan si Rien. Ang may kagagawa nito ay si Sigiri. Dahil hindi na-detect ni Rien ang tao ni Sigiri, hindi niya ito naiwasan. Ilang sandali pa, dumating na rin ang iba. Sinabi ni Nurugay na kailangan nilang magtulungan dahil kung mabibigo sila dito, lahat sila ay mapapahamak. Nang makita ni Rien sina Kiyomaro at Isuzo, sinabihan niya ang mga ito na umalis na. Ngunit sa halip na umatras, lalo lamang siyang nairita sa kanilang presensya. Ayon kay Shien, ang init mula sa apoy ay unti-unting sumisira sa daloy ng kanyang tao at mukhang hindi siya tatagal sa ganitong kondisyon. Kaya iminungkahi ni Nurugay na tapusin na nila agad ang laban. Si Gantetsusay naman ay tila pagod na at gusto nang magpahinga habang si Yuzuriha ay nananatiling tahimik at mapagmasid. At sa isang iglap, sabay-sabay silang sumugod kay Rien. Habang sa isang tabi, nakahiga lang si Jika at kalmadong sinabing huwag na siyang pansinin, siya na ang bahala sa pagbabantay sa barko. Ang tao ni Rien ay sadyang napakalakas. Dahil sa laki ng agwat ng kanilang kapangyarihan, halos walang epekto ang mga atake nila. Ngunit ngayon, habang sabay niyang pinapaandar ang barko, kinokontrol ang apoy, at minamanipula ang sarili niyang puppet, unti-unti ring nauubos ang kanyang tao. Kung magagawa nilang pahabain ang laban at ubusin ang enerhiya nito, mababawasan ang pagitan ng kanilang lakas. Katulad ng ginawa ni Yuzuriha at Gabamaro kay Ran, iyon din ang plano nila laban kay Rien. Ang nakaatas sa panggagambala ay sina Gabamaro, Gantetsusay, Yuzuriha, at Norugay. Ginamit ni Yuzuriha ang kanyang Ninpo Congealed Armor at Ninpo Puppet Slime, kinontrol ang mga bangkay at ginawang parang mga puppet upang atakehin si Rien. Samantala, ang tunay na finishing blow ay nakalaan kina Sigiri at Shien dahil ang kanilang tao, attribute ang kahinaan ni Rien. Hindi sapat ang lakas ng isa lamang, pero kung magsasama sila, may posibilidad na mapinsala nila ito. Sa kabila ng matinding init na unti-unting sumisira sa kanilang mga katawan, nagpatuloy pa rin sila, kahit nakapalit nito ay ang kanilang buhay. Naunang umatake si Nurugay gamit ang Ito Ryu Ultimate Pounding Torrent at nagawa niyang mahiwa ang kamay ni Rien. Ngunit agad pa rin itong nakabawi at napigilan si Nurugay. Doon pumasok si Gantetsusay at tuluyang tinabas ang kamay ni Rien. Hindi pa doon natapos, muling naghanda sina Gantetsusay at Gabamaro, pinagsabay ang kanilang mga teknik at sabay na umatake.
Sumigaw si Gabamaro, ngayon na. Sa sandaling iyon, naghanda sina Shien at Sigiri para sa kanilang huling atake, ang Ito Ryu Ultimate Hidden Blade. Agad itong nakilala ni Shujen. Sa isang mabilis at perpektong galaw, pinagsabay nila ang kanilang atake at nagawang hatiin ang katawan ni Rien. Tinawag nila ang teknik na iyon na Dual Wheel Moon. Sandaling natahimik ang lahat. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, malamig na tinanong ni Rien, ito na ba ang buong lakas ninyo? Sa isang simpleng palakpak, bumalik siya sa dati, walang sugat, walang kahit anong pinsala. Doon tuluyang bumigay ang grupo. Bumagsak si Shien, hindi na kinaya ang pagod at init. Isa-isa ring nawala ng malay ang iba. Nanlaki ang mata ni Shujen sa kanyang nasaksihan. Ngunit si Gabamaro, muli siyang tumayo. At sa harapan nila, tuluyan nang nagbago ang anyo ni Rien na dagdagan ang kanyang mga kamay, pati ang kanyang mga mata. Isang anyong mas nakakatakot at mas malakas kaysa dati. Nag-enjoy ka ba sa ating manga recap? If yes, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong po ito para sa aming small content creator at syempre para updated ka rin sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.